Isang mapagpala at mabiyayang umaga po sa, umaga, gabi. Biyayang gabi po sa atin na. Yun po, minsan pa binabahagi ko po ng yung bawat isa ng isang maligayang kapasuhan po sa ating lahat. At welcome po sa Gospel Fellowship Church. At wala po kaming ibang itinataas at ipinapakilala sa simbahang ito, kundi ang pangalan ni Jesucristo lamang po. Amen. Kasi po, bago po tayo dumako sa mensahe natin ngayong gabi, pwede po ba sa maikling segundo, sabihin po natin ng sabay-sabay, salamat po Panginoon. Salamat po Panginoon. Minsan ba yung buong puso po, salamat po Panginoon. Salamat po Panginoon. Amen. Po, sa kabila po ng napakaraming dapat alalahanin, dapat unahin at asikasuhin po sa buwan ng Disyembre na to. Po, sa estudyante na may mga pasok pa hanggang ngayon na meron pang kailangang ipasa at meron pang kailangang tapusin. Sa mga magulang naman po na nag-iisip kung saan kumuha ng pang-Noche Buena, ng panregalo sa mga inaanak, at sa lahat po ng simbahan na abala sa pag-iisip kung ano yung magandang tema, magandang estratehiya, mga ganap na pwede po nilang gawin para sa mga kapatid nila sa pananampalataya. Sa lahat po ng lahat ng yun, can we stop for a second at sabihin, salamat po Panginoon. Amen. Pasalamatan po natin ang Panginoon sa maikling segundo. Kasi po in those 11 months, hindi po biro yun. Tapos sa 11 months na dumaan, tiyak po ako marami po tayong naranasan. Marami po tayong napagdaanan. Marami tayong narinig at nabalitaan na ay nagkaroon ng aksidente sa ganitong lugar, na ay binawian ng buhay to, na ay nagkasakit to, naghirap to, but still po, nandito pa rin tayo ngayon. Binibigyan pa rin po ng pagkakataon para mabuhay, para makasama yung mga minamahal natin, para hanapin at gawin yung tunay na dahilan bakit pa tayo nabubuhay ngayon. At higit sa lahat po, it's a chance para lapitan ng ating mga minamahal na hindi pa nakakakilala sa Diyos, na para sabihin, may Diyos na nagmamahal sa iyo, may Diyos na nagpatawad sa iyo, may Diyos na namatay sa krus ng Kalbaryo para sa iyo. So po marami po sa atin hindi na makita yung pag-asa, yung liwanag. Kasi po marami po ako naririnig ngayon na habang patanda daw po ng patanda, palungkot daw po ng palungkot ang Pasko. So tama, kasi ang nalipamantayan nila, ang nalipamantayan ng Pasko nila ay yung mundo. So po ano po ba ang Pasko sa mundo? It's all about material things. It's all about ourselves. At nalimutan ng marami yung original na dahilan ng Pasko. So po, for unto us, a child was born. And that child is Jesus Christ. Yun yung naging dahilan bakit naging makasaysayan ang kapanganakan ni Jesus. Kasi yun po yung nagbigay sa atin ng kagalakan, ng pag-asa at liwanag. Amen. At ngayon po sa gabing ito, pag-uusapan po natin yung pagmamahal ng isang ama para sa kanyang anak. At kung paano yung pagmamahal na yun ay bumago ng sitwasyon at kalagayan nating mga tao. No po? In the book of Ephesians po, chapter 2, verse 1 to 10, sabi po dyan, noong unay patay kayo dahil sa inyong mga pagsuway at mga kasalanan, sinusunod ninyo noon ang masamang takbo ng mundong ito at napailalim kayo sa pinuno ng mga kapangyarihan sa himpapawid. Ang espiritong nagahari sa mga taong ayaw pasakop sa Diyos, ang totoo, tayong lahat ay dati ring namumuhay ayon sa pagnanasa ng ating laman at sumusunod sa mga hilig ng katawan at pag-iisip. Kaya sa ating likas na kalagayan, kabilang tayo sa mga taong kinapupuutan ng Diyos. Subalit, napakasagana ng habag ng Diyos at napakadakila ng pag-ibig niya sa atin, tayo'y binuhay niyang kasama dahil sa atin, ay tayo'y muling binuhay niyang kasama ni Kristo noong tayo mga patay pa dahil sa ating pagsuway. Naligtas nga kayo dahil sa kanyang kagandahang loob. Dahil sa ating pagkikipag-isa kay Kristo Jesus, tayo muling binuhay na kasama niya upang mamuno kasama niya sa kalangitan. Ginawa niya ito upang sa darating na mga panahon ay maipakita niya ang di masukat na kasaganahan ng kanyang kagandahang loob sa kabutihan niya sa atin sa pamamagitan ni Kristo Jesus, sapagkat dahil sa kagandahang loob ng Diyos, kayo ay naligtas sa pamamagitan ng pananampalataya at ito'y kaloob ng Diyos at hindi mula sa inyong sarili.
Hindi ito bunga ng inyong mga gawat, kaya't walang maipagmamalaki ang sinuman. Kung ano tayo ngayon ay gawa ng Diyos, at sa pakikipag-isa natin kay Kristo Jesus, ay nilikha niya tayo para sa mabubuting gawa na inihanda niya pa noong una pa man upang gawin ito. Amen. So po, praise God. Ito pong book po ng Ephesians was written by Paul po. Si Apostol Pablo na kasalukuyan noon po na nakakulong. No po, sinulat niya po ito para sa mga taga-Epeso. At kung babasahin po natin siya, yung buong chapter nito, it's all about po sa napakayamang habag at napakadakilang pag-ibig ng Panginoon. No po, pero bago po ang lahat, no po sabi diyan, what we once were. No, ano tayo noon? Sino tayo noon? Ano yung kalagayan natin noon? No po sabi po diyan una po, we are impossible to save. No po kasi sabi po diyan sa verse 1, noong unay, patay kayo dahil sa inyong pagsubay at mga kasalanan. No po sabi diyan, you were dead. Patay tayo, spiritually dead, dahil po sa ating pagsuway at sa mga kasalanan na we commit. At alam po natin na ang kasalanan, kabayaran po nun ay kamatayan. Kaya po, isa sa kasaklap-saklap na kalagayan natin doon is we are impossible to save po. Pangalawa po, sabi po yan, we are slave by enemy. Alitin tayo, kinokontrol tayo, kaaway tayo. Kasi sabi po yan sa verse 2, sinusunod ninyo noon ang masasamang takbo ng mundong ito at napailalim kayo sa prinsipe ng kasamaan, ang espiritong nagahari sa mga taong ayaw pasakop sa Diyos. So po, pangatlo po sabi diyan, ang kalagayan natin, we are living in the flesh. Kasi sabi po diyan sa verse 3, ang totoo, tayong lahat ay dati ring namumuhay ayon sa ating laman at sumusunod sa masasamang hilig ng katawan at pag-iisip. At huli po, we are under God's wrath. No po, sabi diyan, kaya sa ating likas na kalagayan, kabilang tayo sa mga kinapupuutan ng Diyos. Ulitin ko po, ito po yung kalagayan natin noon. We are impossible to save. We are slave by enemies. We are living in the flesh. We are under God's wrath. But because po, sa everlasting love ng Ama natin, nangako po siya noon na manganganak ng isang sanggol ang isang berhe na babae at tatawagin po itong Emmanuel. At halos 2,000 na po ang nakakaraan sa bayan po ng Bethlehem. Ipinanganak po ang isang sanggol sa sabsaban. Ang pangalan niya po ay Jesus. At ilang taon po ang lumipas, naganap po ang kalooban ng Panginoon. Pinako siya sa krus, namatay at inilibing at muling nabuhay sa pangatlong araw, pero wala siya sa lugar ng mga patay dahil buhay po ang ating Diyos na lilingkuran, and it changed everything. So po, nagbago ang lahat. Dahil po sa isang pangyayari, napakalaking pagbabago ang naganap. So po, before, sabi po diba kanina, we are impossible to save. Tinuring tayong mga patay dahil sa ating mga kasalanan. But because po, the birth of Jesus Christ and the resurrection of Christ from death, we have life. Sabi po diyan sa verse 4 to 5, subalit napakasagana ng habag ng Diyos at napakadakila ng pag-ibig niya sa atin. Tayo binuhay niyang kasama ni Kristo noong tayo mga patay pa. Dahil sa ating pagsuway, naligtas nga kayo dahil sa kanyang kagandahang loob. Dahil sa ating pakikipag-isa kay Kristo Jesus, tayo muling binuhay na kasama niya upang mamunong kasama niya sa kalangitan. Ginawa niya ito upang sa darating na panahon ay may pakita niya ang di masukat na kasaganahan ng kanyang kagandahang loob sa pag-ibig niya sa atin sa pamamagitan ni Kristo Jesus, sapagkat dahil sa kagandahang loob ng Diyos, kayo ay naligtas sa pamamagitan ng pananampalataya at ang kaligtasan ito'y kaloob ng Diyos at hindi sa pamamagitan ng inyong sarili. Hindi ito bunga ng inyong mga gawa, kaya't walang dapat ipagmalaki ang sinuman. Amen. Ito po sabi diyan, from death we have life. Ito po yung ginawa po ng Panginoong Jesus more than 2,000 years ago, ay pasimula po ng pagbabago, lalong-lalo na po sa buhay natin mga tao. Ito po, noon we are dead because of our transgression and sin. But now po, we have life. Amen. Because of the blood
of Jesus Christ, wala nang kapangyarihan ng kasalanan. And we are living under the grace of God na po. So po, biyaya na ng Panginoon kung ano ba yung kalagayan natin ngayon. So po, sabi po dyan, we are saved by His grace. So po, sino po dito yung nararanasan ng biyaya ng Panginoon? So po, marami po dito yung mga bagong Kristiyano at marami naman din po dito yung mga matagal ng Kristiyano at naniniwala po ako, there's always a battle po na ikaw at ang Diyos lang ang nakakaalam. At sa mga oras po na ito, po, we are reminded again na winakasalan ng Panginoon ang kamatayan, ang kasalanan doon po sa krus ng Kalbaryo. So po, we can really come to God. Malaya na tayong lumapit sa Diyos and by the grace of God po, by His everlasting love and mercy, yun yung magtutulak sa atin para magbago at para baguhin ka. So po, yung kasapatan ng habag na tinanggap natin sa Diyos, na tayo tinatawad, tayo tinanggap, at dahil po sa kanyang mayamang habag, tayo muling makakabangon. Amen. At kung tayo po'y nalugmok, hindi pa po muli ang lahat para bumalik, para magsisi at tumalikod sa kasalanan, at sumampalataya po sa Diyos na pinapakilala namin sa inyong lahat. Amen. Kaya po, mga kapatid, na-realize ko po in the long run ng paglilingkod ko po sa Panginoon, the word life, yung salitang life, nagkaroon lang siya ng kabuluhan nung pinasya kong mamuhay ng kasama si Kristo. So po sabi nga po sa nabasa ko, the best way to live this life is to live with Christ. So po tama po, kasi apart from Him po, there's no hope, there's no life, peace, and life. Amen. Nawa sa gabi ito po, makita ng mga mata nyo, yung nakita ng mga mata namin, at naramdaman ng puso namin, that may we look to the cross po and see what life is about. So po, it's all about Jesus. Hindi patungkol sa'yo, hindi patungkol sa atin. Patungkol ito kay Kristo, at mamumuhay tayo para kay Kristo, at tayo para kay Kristo lamang. Amen. Pangalawa po, sabi dyan, from hopeless to hope. Amen. Because of the birth of Jesus and the resurrection of Christ, we have hope in hopeless situation. Amen. Naranasan niyo po ba yun, mga kapatid, yung mawala ng pag-asa? Na tila ba hindi mo na makita yung kamay ng Panginoon na kumikilos, hindi mo na siya maramdaman, na walang ka na ng reason to move forward para magpatuloy pa. And I want to encourage po sa inyong lahat ngayong gabi na sa mga oras na to, kagaya po ng sumulat ng liham na ito, sa buhay po ni Apostol Pablo, who went through a lot in hopeless situation, nakulong, sinaktan, binugbog, na po, all kinds ng pain po, naranasan niya na. Naranasan na po ni Apostol Pablo, pero sa kabila po ng lahat ng iyo, sabi niya sa Roma, and I am convinced that nothing can ever separate us from God's love, neither death nor life, neither angels nor demons, neither our fears for today, nor our worries about tomorrow, not even the powers of hell can separate us from God's love. No power in the sky above or in the earth below. Indeed, nothing in all creation will ever be able to separate us from the love of God that is revealed in Christ Jesus our Lord. Amen. Sabi dyan, walang makapaghihiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos. Ano man ang sitwasyon natin sa buhay, He was there. Lagi po siyang nandyan na nasa punto ka man ng buhay ngayon na hirap ka ng umusad, na nasasaktan ka na nahihirapan ka na. Mga kapatid, gusto ko pong sabihin sa gabing ito na ang pag-asa natin ay nasa Panginoong Jesus. Na lagi po nating piliin, mga kapatid, na dumadaan man tayo sa mga sitwasyon na parang wala ka nang maaninag na pag-asa. Na po, patuloy pa rin tayo mamag-asa at kumapit sa mga pangako ng Panginoon na binitawan niya dito po sa Biblia. Amen? Kasi po, at the end of the day, mga kapatid, kapag dumating na yung oras na sinasabi ko sa mga ngaral na nalagot na ang tanikalang pilak na nagdadala sa ilawang ginto, babagsak ito at madudurog. Kapag dumating na yung panahon na malalagot na ang tali ng timba at ito'y babagsak at masisira. So sa madaling salita, kapag ang hininga natin ay bumalik na sa Diyos na nagbigay nito, gaano man kasaklap ang ating mga naranasan sa mundo ito,
if we accept Jesus, our Lord and our Savior, ang kamatayan po ay hindi natin titignan bilang kawalan. Ang kamatayan po ay kapakita-kinabang. Ang kamatayan ay ating kasasabitan. Kasi po in that place is a place where God is. So po, kapag dumating na yung oras na yun, doon pa lang natin masasabi, nagwakas na. Nagwakas na yung hirap. Nagwakas na yung sakit. Wala nang luha. Wala nang pagdurusa. Kasi in that place, sa lugar po na yun, is a place of healing. Is a place of hope. Is a place of peace and joy. Amen? Nakapakas po natin ang ating Panginoon. Hallelujah. Ayun po mga kapatid, let's continue to be faithful. So po, laban lang. Piliin lagi natin sambahin siya, aluman ang ating mga nararanasan. Piliin natin lagi awitan siya, piliin lagi natin makita yung kabutihan niya, yung katapatan niya sa kabila po ng mapabait na nararanasan natin. No po? There's always a hope mga kapatid. Laging may pag-asa dahil buhay ang ating pag-asa. No po, sabi po doon sa napakinggan kong kanta, yung bagong kanta ngayon ng ABS-CBN. Sabi po doon, sa madilim na gabi, isinilang siya sa mundo. Sa inyo ay totoo, ang Pasko, ang pinakamagandang kwento. Alam niyo po bakit naging pinakamagandang kwento ang Pasko? Because the birth of Jesus Christ is a reflection of how God loved us. And that love changed everything. Ngayon, we are no longer enemies. We are no longer strangers. Na nagkaroon man po ng separasyon noon sa pagitan natin, sa Diyos at sa tao. Salamat sa ating Panginoong Jesus. He made a way. Gumawa siya ng paraan para makalapit tayong muli. And through His blood, tayo ililigtas, tinanggap at tinatawad. Amen. And last po, sabi po dyan, from meaningless to purpose. Sabi po dyan sa verse 10, sapagkat tayo nilalang ng Diyos, nilikha sa pamamagitan ni Kristo Jesus, upang iukol natin ang ating buhay sa paggawa ng mabuti. Iyan ang layuning pinili ng Diyos para sa atin noong una pa man. Amen. Yun po, sabi po dyan, ang kapanganakan po ni Jesus at muling pagkabuhay, yun yung nagbigay sa atin ng panibagong dahilan para mabuhay. Maaaring yung layunin natin noon, magtrabaho, mag-aral, magpakasaya, mag-iwalin. Pero sa buhay po ni Pablo, when Jesus transformed his life, nabago po yung pananaw niya sa mundo. Nabago yung layunin niya at paniniwala sa buhay na yung akala niya, yung mga bagay na kapakita-kinabang, tunay palang walang kabuluhan. We waste our time, our effort, our strength sa mga bagay po na walang kabuluhan. And today po, God reminds us that He gave us new purpose to live again, to start again, na layunin na kaayon sa Kanyang salita at layunin na ang kabanalan, kalwalhatian, kadakilaan ni Jesus yung makikita. At yun po, sa gabi nito, ulitin ko po yung sinabi ko kanina, sabi po doon yung from death to life, from hopeless to hope, from meaningless to purpose. Bago po tayo magkahiwalay sa gabing ito, nawa, hindi mawaglit sa puso natin yung napakinggan natin ngayong gabi, na kung paano yung pag-ibig ng Diyos ay bumago sa sitwasyon natin lahat na mga tao na nandito sa mundo. Minsan pa, pwede po ba ananyahan ng bawat isa na tayo tumayo? Tayo po'y mananalangin. Amen. Hindi ko po alam kung ano yung pinagdadaanan ng bawat isa. Ikaw ba'y nabibigatan? Ikaw ba'y napapagod? Ikaw, nararanasan mo yung pag-iisa? Nawawalan ka na ng pag-asa? Sa gabing ito po, pinapaalala ng Panginoon yung pag-asa na meron tayo. Yung pag-asa na yun ay kay Kristo Jesus. Amen. Sige po, tayo po'y manalangin sa ating Panginoon. Hallelujah, Lord. Hallelujah, Jesus. We worship you, Panginoon. We glorify you. Salamat po, Panginoon, sa gabing ito. Salamat po sa salita mo na naihayag, Panginoon. Salamat po sa salita mo na nagbukas ng aming isipan na
Ang pag-ibig mo, Panginoon, yung bumago, Panginoon. Ang pag-ibig mo ang dahilan bakit kami may kagalakan ngayon, bakit kami may pag-asa ngayon. Dahil yun sa iyo, Jesus. Panginoon, salamat po sa pag-asa na yung binigay. Pag-asa na ibigay sa amin ng kagalakan, ng kapayapaan, Panginoon, ng kalakasan. Salamat po, Panginoon. At sa gabi ito, cast our worries, Panginoon. Cast our anxiety, depression, Panginoon. Lahat ng aming pinagdaraanan, Panginoon. Alisin mo, Panginoon, at hindi mawaglit, Panginoon, sa puso't isipan namin yung pag-asa na meron kami. Na hanggang kay Kristo, Panginoon, na nabuhay, may pag-asa kami, Panginoon. Hallelujah, Lord, Panginoon, naniniwala kami, Panginoon, na hindi ka lang namin pag-asa dito sa mundo. Pag-asa ka din namin sa kalangitan, Panginoon. Balang araw, Panginoon, sabi mo sa iyong salita, lahat ng Pinay, tatayo, lahat ng bulag, makakakita, wala ng luha, wala ng sakit, Panginoon, dahil pinalitan mo na ng saya, pinalitan mo na ng ginhawa, pinalitan mo na ng kapayapaan, Panginoon. Salamat, Panginoon, sa ginawa mo sa krus ng Kalbaryo. Dahil dito, Panginoon, nararanasan namin ngayon yung magagandang bagay, Panginoon, na magagandang bagay, Panginoon, na nararanasan namin ngayon sa gabi ito, sa buhay po namin. Salamat po, Panginoon, sa gabi ito, salamat sa iyong salita. Nawa, Panginoon, hindi ito maagaw ng kaaway, Panginoon. Patuloy na itanim mo sa aming puso, sa aming isipan na dumadaan man kami, Panginoon, sa pinakamalilim na ligis ng aming buhay, Panginoon. Lagi namin pangahawakan, Panginoon, na hindi mo kami iiwan, hindi mo kami pababayaan. Lagi kang nandyan, sasamahan mo kami, Panginoon, saan man kami mapunta, Panginoon. Salamat po, Panginoon, sa gabi ito. Salamat sa iyong salita. Salamat sa iyong presensya. Purihin ka, sambahin ka.